What's good mga Earth? Kamusta kayo? Long time no motovlog. Tapos gento pa, pauwi vlog. Sana maganda yung boses ko. So, konting kwentuhan ano nangyari sa June habang tayo ay pauwi at nagtatanggal ng inip sa traffic. So dahil excited ako, unahan ko na bumili tayo ng bagong helmet. At hindi lang basta helmet, kundi showy helmet. Yes, you heard it right. Di bali ng sira ang drip, basta naka-showy. Nandito tayo sa Nabali Soledad at tayo ay pauwi na. So anong meron ng June? Bakit tayo super busy? So almost a year ago, 2025, naka-set na kasi yung travel natin sa Japan with OBR. At pagpasok pa lang ng June, sobrang busy na sa trabaho. Siyempre para ma-enjoy naman natin yung ating trip to Japan sa Osaka at Kyoto. At yun nga, niluto na natin yung plano na bumili ng helmet kasi nabalitaan na rin natin na sa mga showy gallery libre na yung PFS or yung parang not sure pero parang perfect fitting system yon. So susukatin nila yung ulo mo, tapos bibigay nila sa yung tamang size sa ulo mo, yung parang halos wala kang suot. Hindi naman physically mararamdaman, pero alam to ng mga riders na yung pagka maghapon mo suot yung helmet, paghubad mo ng helmet parang ngalay yung leg mo, yung ulo mo parang ano. So something like that, hindi yung habang ganito na suot mo parang wala kang nararamdaman, walang ganun. So itong pinili natin is GT Air 3 o GT3 Air, basta nasa yun ang ano niya. Dalawa yung pinagpipilian natin, yung Wyvern nila na bago, saka ito GT Air 3. Medyo marami tayong ni-research kasi ang nasa site ng Showy Gallery Osaka, kailangan daw na appointment. Tapos yung appointment hindi siya online, through phone, through Japan phone or Japan landline, ganun. Syempre wala naman paraan para makapagpa-reserve ng habang nasa Pilipinas ka pa lang, di ba? So nagtanong-tanong tayo sa TikTok, sa Reddit, and fortunately marami naman mababait na sumagot. Hindi na raw kailangan ng reservation sa Showy Gallery Osaka kasi hindi naman ganun ka-busy. So tama naman sila. Actually Sabado nung bumisita kami doon, hindi talaga busy. Ako nga lang Pero bago ako lumabas, nung after makabili, medyo marami na rin natingin. Pero hindi mga local or Japan local, mga ano din, mga foreigners din na siyempre nakakakilala sa brand na Showy. Maulan-ulan pa nga pero okay lang, ganun talaga. Excited first ever premium helmet, diba? Saka kung katulad ko na batang 90s ka, sigurado tumatak na sa'yo yung brand na Showy dahil kay Robert Akisuki. Akisuki nga ba yan? Si Mask Rider Black, diba? Pagka hindi pa siya nagra-rider change, iconic yung helmet niya, saka yung kanyang Suzuki na na motorsiklo. So tamang-tama naman, diba? Nakasusuki din tayo na motorsiklo pero hindi siya yung sports. So experience natin sa Showy Gallery Osaka. Nung una akala ko malaki siya yung as in, alam mo yung parang museum ganun. Pero hindi naman, halos sakto lang. Pero masasabi ko andun lahat yung lineup ng Showy helmet. Tapos naka-display din dun yung mga helmet na ginamit ni Marc Marquez or branded by Marc Marquez. So pagpasok natin, tingin-tingin muna tayo. Syempre na-miss tayo di ba? Pilipino Then nagtanong na ako doon sa isang sales rep nila. Lahat sila doon mga locals or mga katutubong Hapon. Pero siguro sa dami ng bumibisita mga foreigner,
at bumibili, meron silang gadget na ginagamit na para siyang translator. Napaka-accurate ng translation, Japanese to English. Pero sila intindi sila ng English. Hindi na sila nakakapagsalita. I mean, siguro hindi fluent or hindi nila masyadong figure out kung ano yung mga dapat sabihin into English. Tapos, pumili na ako ng gusto ko. Yung, kumbaga, mga prospect ko na helmet. Siyempre, yung within the budget. If I'm not mistaken, ang pinakamura, yung half face, nasa around, less than 20k pagka convert mo sa peso. Pero napakalaking mura talaga. So una nating napili is Wyvern, and then second yung GT Air 3. Then bago niya kunin yung mga samples, explain muna ni sales rep ano yung mga legal notice about sa product warranty. So isa na doon, hindi mo pwedeng i-warranty itong helmet dito sa Philippines, Shoei Philippines. So kung magkakaroon ka ng problema, kailangan mo sa mismo Osaka, Shoei Gallery Osaka, doon mo siya ipafile personal, hindi online. Hindi rin sila nag-deliver overseas or internationally, within Japan lang. Then yung mga standards na-explain din nila. Syempre, di ba, Japan technology to Kita mo naman ginagamit sa MotoGP. Mag-aalinlangan ka pa ba sa mga ganitong klase ng helmets? Pangalan talaga yung binabayaran mo, kalidad, saka heritage. Isipin mo na lang, Erp, bata pa lang ako, alam ko na yung Shoei dahil gamit yun ni Robert Akisuki aka Mask Rider Black. Ngayon matanda na ako, 'di ba? Shoei pa rin. Tapos ma-avail mo pa yung perfect fitting system. Sana tama yung binabanggit ko. So after ma-explain lahat yun, syempre okay lang si boy, excited no? Saka habang nagtitingin ako ng mga presyo, tapos double check ko siya sa Philippine market. Laki talaga ng ng diferensya. Saka hindi ka na magdududa kasi nandun ka sa mismong gallery After na-explain yung lahat ng mga kailangan explain nung sales rep, lahat yun through translator device. Sinukatan na ako ni kuya. So simple lang naman yung panukat nila. Kung kung may idea kayo kung yung mga jig, ganun, parang ganun, para siyang baliktad na letter J. So hanggang batok nasusukat nila, pati yung tagliran, yung tenga to tenga. Tapos doon na in-explain sa akin, kasi bago nga pala ako sukatan, tinanong din ano daw yung size ng ginagamit ko na helmet. So sabi ko large, kasi yun yung ginagamit ko na mga helmets, yung Evo saka yung Spider. Sabi ko large. So it turns out na medium pala yung size lang ng ulo ko. So kaya pala pagdating dito sa Spider, although medyo bulky talaga yung Spider Neo, parang komportable siya sa loob, hindi siya yung parang nakapush masyado. Pero pagkakatagalan talaga nakakangalay. So yun pala, medium pala. Kasi nung unang sabi medium, tapos kantay akong konti, then nilabas na yung mga nila, mga helmet na for fitting. Hindi yung hindi bago mga for fitting lang siya, for fitting purposes, based sa aking size. Una, Wyvern yung aking tinry, so okay siya, ang gaan. Hindi carbon yun actually hindi carbon yung binili ko, pero ang gaan. So okay sa akin si Wyvern. Tapos syempre to make it fair, nasukat din sa akin tong GT Air, yung pampiting. Pagsukat ko, iba, alam mo yung parang niyakap ng helmet yung ulo mo, kasi ramdam mo hanggang ilalim ng batok mo, nandun yung foam, nararamdaman mo yung hakab. Although higpit sa pisngi, pero yung higpit niya sa pisngi eto yung kumbaga nakakapagsalita ka pa naman, hindi naman yung parang magtitwist yung panga mo. Hindi naman ganun, nakaipit siya, pero komportable pa rin naman. Hindi nga lang siya yung maluwag na maluwag. Kung doon sa Wyvern napa-okay ako, doon sa GT Air 3 napa-double okay ako. So yun naman yung pinili natin kasi is based on our budget. So sabi ko, kumbaga parang sa isip ko, kung bibili din lang naman ako ng Shoei o yung pinaka premium helmet ko, isasagad ko na, dahil yun naman yung pinaghandaan ko, yung gusto ko na, tapos talagang masisiyahan ako.
Tapos kampante pa ako sa quality, di ba? So, feeling ko, naramdaman din ni Kuya kung ano talaga gusto ko. Kasi hindi ko pa sinasabi, siya na nagsabi. So, to translator, sabi niya, I think, parang ganon, kumbaga sa Tagalog na lang, mukhang GTR 3 yung napili ko. So, umuo na lang ako. Nag-nod na lang ako. Tumango na lang ako. Tapos yon, nilabas niya na yung gusto ko na kulay. May mga in-explain pa pala siya na in case na wala yung gusto kong kulay at hindi ako pipili ng iba, kailangan ko mag-antay. Pero mukhang yung pag-aantay parang one day lang naman. Fortunately naman meron kasi gusto ko lang naman plain black. Actually hindi siya black na black. Pag tinatamaan kasi siya ng araw, medyo siya na may mga glitter ganyan. Then nung nakuha niya na yung mismong item, yung talagang bibilin ko, nakabox syempre, tapos pinakita niya. Alam mo yung napapanood nyo na sa mga drama na mayayaman tapos bumibili ng bag ganyan, tapos yung sales rep nakagwantes parang ganon, nakagwantes pa si Kuya. Note ko lang pala, yung during fitting, yung habang nagpipit ka na mga helmet, may papasuot naman sila sa'yo. So kung mas gusto mo, mas prepare mo para talagang exact fitting, yung balaklava mo na gamitin mo, okay lang naman. Pero kung wala kang dala, katulad ko, wala akong dala, meron sila doon parang disposable na hairnet. Tapos may mga pipirmahan ka syempre, yung acknowledgement nga about sa legal notice, warranty ganyan. May computer kasi sa harapan mo din chine-check nila yung may chine-check si Kuya sa sales rep. Tapos tinanong niya dun sa parang manager, si manager na yun nagsabi sa akin meron pa daw mga point something na gap, as in point something lang yung gap. Confirm niya sa akin kung okay na yun. Baka gabuhok nga lang yung gap Parang kung iisipin mo, parang may pa ba yun, may relevance pa ba yun yung mga point something na gap. Pero syempre Japanese technology yung kausap natin di ba? So hindi mo sila pwedeng balikan na may gap to, Japan quality talaga. Concern sila baka mamaya magreklamo ako na hindi na yung gap na yan nagbigay sa akin ng discomfort, di ba? Yan sila yung integrity nila sa trabaho. Ngayon kung sakaling sinabi ko na gusto kong super fit, kasi zero gap, possible magantay pa ako ng one day. Ganong materyales, I'm not sure kung doon na nila gagawin or kailangan pa nilang i-order sa main Shoei plant, parang ganon. But I assure you, hindi yun naabot na 1 linggo o 1 buwan. Japan yun Kaya sabi ko dun sa manager, okay na ako. Kasi sa isip-isip ko, wala nang relevance yung point something na gap, diba? Kasi tinry ko rin naman yung bago. Nag-request ako actually hindi nila papatry kung hindi mo i-request. Tapos ayun, so binayaran na natin, edi happy si Boy, may bagong helmet. Hindi lang pala helmet yung binibenta nila doon may mga sila, mga merchandise, gloves, t-shirts. Ganda nung cup, simple lang, black and white yung Shoei. So nakuha natin tong Shoei helmet same day nung bumisita tayo sa Shoei Gallery Osaka. Paano ko siya iniuwi? Noong una dapat dadalhin ko yung box, pero beforehand bumili na ako ng helmet bag, yung malaki talaga. Fortunately yung helmet bag, kahit may slot siya ng pang laptop, dahil medyo malaki yung laptop ko, 16-inch, hindi sila mag-fit, hindi sila pwede magkasama, hindi ko mailak. Ayoko naman puwersahin, syempre dito. So anong nangyari, dahil hindi ko rin naman mapit yung kahon doon sa aming maleta,
So nilet go ko na lang yung kahon. Wala siyang ibang visor na kasama mga ERP. White visor lang siya, and then meron siyang smoke inner visor. Meron siyang switch dito sa may kaliwa. Pero maganda, kasama yung dry lens. Ayan, install na nga natin yung dry lens eh. Kaya kanina kahit nagsasalita tayo, kahit ang daldal natin, kahit napaka-humid, wala kayong nakitang ang tawag doon, moist sa lens natin. Napakadali pang ikabit. Tapos may kasama din siyang kin curtain. Tayo na rin yung nagkabit. Masaya, magandang experience, lalo na sa mga katulad natin mga riders. For sure naman wala namang rider na hindi gusto magkaroon ng Shoei helmet. Actually sabi ko nga, kung out of my budget yung mga presyuhan, at least nakapunta ako doon sa gallery. Magandang experience din. Pero overall as a customer, napaka, hindi naman perfect, pero napaka beautiful experience. Tapos pikit ka na lang pagka bumawas na yung presyo. But again, Shoei helmet to eh, diba? Wala ka ng tulak kabigin dito. Yung pagkakapit niya na almost perfect sa ulo mo, laki ng diferensya eh sa comfort. Pag inalis mo siya, hindi mo ramdam na nag-helmet ka. Parang hindi na-stress yung ulo mo. Although medyo ramdam ko dito sa mga chicks, kasi nga siya eh, yung feeling ko yun yung importante, kasi na dapat naka-lock in yung chicks mo para hindi umiikot yung helmet in case of So sana yung mga brands natin dito sa atin, igayahin nila yung yung PFS ng Shoei. Kahit hindi naman yung totally perfect na fitting, yung may modification pa sa foam para mapit lang yung sa ulo, at least yung size na dapat lang na dapat mong gamitin, hindi yung, kasi syempre aminin na natin, mas gusto natin yung komportable sa ulo, di ba? Pero minsan nane-neglect natin na yung syempre pag maluwag, pwedeng umikot, yung possibility na mahinder yung mo, yung vision mo pagka kunyari nasa high speed ka, di ba? Possible yun eh, umikot yung helmet mo, mapalingon ka lang ng konti ng kaliwa o kanan, syempre natingin ka sa sa paligid, possible yun eh. So ayun nga, para ma-transport natin o madala natin tong Shoei helmet natin sa Pilipinas, ang discarding ginawa natin, bumili tayo ng laptop bag. Actually hindi siya bag talaga, lang siya, parang laptop case. Hindi siya strap type, yung pwedeng i-strap sa shoulder, hindi ganon, para hindi na masyadong ma-question na bag. Kasi diba dalawa lang yung allowable bag sa mga airlines. Tapos ang ginawa ko na lang, dahil hindi ko nga masamahan ng matigas na bagay itong helmet bag natin, yung mga damit pinalibot natin para may protection yung helmet. Syempre pagka dala-dala natin, para kung mapahataw man ng konti sa mga dingding poste, hindi naman agad may cushion ba. Tas sa loob ng helmet, doon na lang natin nilagay yung 360 camera natin. Binalot ko rin muna sa sa damit para perfectly fit, hindi siya alug-alug sa loob.
At ito na nga, ginagamit na natin pang daily. Tiwala naman ako sa Japan quality, hindi siya agad mag-fade yung kulay niya. Iingatan din naman natin kahit paano. Bago natin ilagay sa helmet bag, ilalagay muna natin siya dun sa parang ano niya, pinaka ano tawag dun, eco bag, helmet eco bag. So masasabi natin worth it naman pagbili. So dito sa Pilipinas, ang nagdadala ng Shoei brand o yung Shoei Philippines is si Moto Market at saka si Moto World. At magkakaano yun, yung mga sister company. Yan. Tapos nag-offer din sila ng PFS. Ito nakaraan nag-offer sila pero limited slot. So paunahan na lang, parang ganon. Pero syempre knowing Shoei, hindi naman ganun kadami yung pila, kahaba ang pila. Not really because dahil premium yung presyo, pero marami kasing marami na rin kasing brands na kalaban si Shoei dito sa Pilipinas. Yung AGV, andyan ang Aero, Kaberg pala, sorry, hindi Aero, Kaberg, mga Italian, mga Western brands. Tapos meron tayong mga China brands din na quality din naman. So ayun mga ERP, ang ating story for June. So ride safe lagi mga ERP. So sa mga ERP dyan na nagbabalak din na bumisita sa Japan at nagpaplanong bumili ng helmet, comment lang kayo dyan sa video na to. Then pag may time tayo, sasagutin natin yung mga questions nyo based on our experience. By the way, maraming shops or what you call it na nagbebenta ng Shoei helmet sa Japan. Merong Bike World, meron pa akong nabasa Yuriko, which is hindi ko naman napuntahan, na nasa Tokyo kasi yon. Hindi ko alam kung saan meron sa Osaka. Pero yung na-experience natin is yung mismong sa Shoei Gallery Osaka. So kung may mga questions kayo related dun sa shop na yon, yan, hopefully masagot natin. At babay na mga ERP, dilim na. At tigil muna tayo dito sa may Petron BK, tanggal inip ng puwet, wee break. Ride safe mga ERP, till next vlog, bubush.